Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ang talatang tatalakayin natin ay ang Juan 17:3. At may ilang membro ng INC na nagtatanong tungkol dito, no? Si Jeff ng INC. Ito ang kanyang tanong. Ilan at sino ang Diyos na dapat kilalanin ng mga Kristiyano ayon kay Kristo mismo sa Juan 17:3? Buksan nga natin ang ating Biblia sa Juan 17:3. Ganito po ang ating mababasa. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Kristo Jesus na iyong sinugo. Paano kilalanin ng mga Kristiyano ayon kay Kristo mismo? Samantalang wala pa or hindi pa Kristiyano ang mga alagad ni Kristo na mga panahong iyon. Utang na loob ka, Edgar at ka Orly. Ito ba ang itinuturo ninyo sa inyong mga miyembro? Itinuturo nyo pang may third person sa Juan 17:3. Alam kaya ng mga gurong ito ang tinuturo nila sa kanilang mga miyembro? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. O paano naging third person yung ka? Katwiran nyo, ang kausap ni Kristo yung Ama na siyang first person. Si Kristo na kumakausap sa Ama na siya namang second person. At yung sinabi ni Kristo na kilalanin ka nila is siya namang third person. Paano nyo natiyak kung sino ang first, second, or third person sa talatang ito? Utang na loob. Pinalalabas ng mga gurong ito na may kwentada sa talatang nabanggit. Hindi nila naiisip sa kwentahan kung sino yung nagsasalaysay sa Juan 17:3. Yung makilala ka nila, pang ilan kaya ito sa kwentahan ng mga gurong ito? Ilan at sino ang Diyos na dapat kilalanin ng mga Kristiyano ayon kay Kristo mismo sa Juan 17:3? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila at iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. O ngayon, sino yung nila na dapat makakilala sa iisa at tunay na Diyos? Hindi ba't ang mga alagad? Paanong Kristiyano yan? Hindi pa nga Kristiyano mga alagad nung panahong yan. Niwala kang salitang Kristiyano na mababasa sa unang 4 na aklat ng Bagong Tipan. Ano-anong aklat ba yung mga yon? Aklat ni Mateo, aklat ni Marcos, aklat ni Lucas, at aklat ni Juan. Ano ibig ko sabihin? Hindi mabubu ang tanong na iyan ni Jeff na inyong miyembro kung talagang tama ang inyong tinuturo. Ha? Ilan at sino ang Diyos na dapat kilalanin ng mga Kristiyano ayon kay Kristo mismo sa Juan 17:3? Pinagigitan ng ilang miyembro ng INC na panahon tayo ng Kristiyano ngayon. Oo, tama, ngayon. Sa Juan 17:3, may Kristiyano na ba? Baka ang inakala nyo sa inyo sinabi yan. Sinabi ba yan ni Kristo para sa INC? No! Ano ibig ko sabihin? Gawa 11:25 hanggang 26. Ito ating mababasa. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ayan! Malinaw yan, Jeff. Nagpapalinaw lang sa Juan 17:3, hindi sa Kristiyano sinabi, kundi sa mga alagad. At hindi pa sila Kristiyano sa talatang nabanggit. Ilan at sino ang Diyos na dapat kilalanin ng mga Kristiyano ayon kay Kristo mismo sa Juan 17:3? Sino ba dapat kilalanin ng mga alagad? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang Ama lang ba?
Ha? Sino ba dapat kilalanin ng mga alagad? Ang Ama lang ba? No. Sinabi na nga, at si Hesukristo. Anong ibig sabihin? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Juan 14:7, ganito ang ating mababasa. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Oh, hindi lang pala nakilala ng mga alagad, nakita pa. Ayon mismo kay Kristo. O ngayon, sa ating henerasyon, may nakakakilala at nangangaral na si Kristo ay tao. At kung kilala nga nila na si Kristo ay tao, nangangahulugan yan, tao rin ang Ama. Mga ulupong! Walang Ama si Hesukristo sa laman. Ha? O, paanong paraan si Kristo ay nangaral at nagsalita? Mateo 13:34. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. O, sa patalinghagang pananalita ni Kristo, paano niya pinatotoo ang kanyang sarili? Ha? Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bugtong na anak, kaisa-isang anak. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong sinugo. O ngayon, yun bang salita ni Kristo na sinugo is against to His nature? No. At this point, Jesus didn't speak in parable. What do I mean? Ha? John chapter 16 verse 25. Ito mababasa. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Yun naman pala. Kaya sinabi ng kanyang mga alagad sa Juan 16:29, ngayon po'y tuwiran ng inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ano ibig sabihin? Ha? Sa unang 1:5:20 hanggang 21, ganito mababasa. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano daw si Kristo? At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyusan. Yan ang sinasabi natin. Pinalalayo tayo sa Diyos-Diyusan. Ang nangyayari kasi sa mga pangaral nitong iglesia ni Manalo na ikinukumpara ang anak sa ama. Mali pagkukumpara nyo. Ha? Mali ang pagkukumpara nyo. Sasabihin ninyo, porke sinabi ng ama na sa lumang tipan walang ibang Diyos maliban sa akin, ipangangaral nyo na tao si Kristo. Mali ang pangunawa ninyo. Huwag nyong ikumpara ang anak sa ama. Ikumpara nyo sa Diyos-Diyusan. Sino ang tunay? Si Hesukristo ang Diyos-Diyusan? Natural si Jesus. Kaya nga ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. O ngayon, sa paanong paliwanag nyo sasabihin na kung paano si Kristo ay katotohanan? May naisugot ba yung miyembro nyo? Wala. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo.
Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyusan. Yan! Yan po ang aral mula sa Biblia, sa magandang balita. Kaya muli po mga kapatid, pag-aralan po natin ang tungkol sa Panginoong Kristo at huwag basta maniwala sa mga aral ng Iglesia ni Manalo. Ito pong muli si Tom Judgment, nagpapasalamat sa inyong pakikinig. God bless you po.